That's... Pero sir, dun sa interpellation sa inyo ni Senator Marcoleta, ang sabi niya, parang malapit nang sabihin ni Undersecretary Cabral na ang operasyon niya, yun ang utak ng sindikato sa DPWH na yung daw ginagawa niya, may basbas ng dating sekretary? Parang yun ang sinabi niya. Sana pinurso niya, sayang. Di ba nabanggit niya yun? Na... Sana pinurso niya, siya yung chairman eh. So bakit sa tingin niyo hindi niya na-pursue? Kulang oras? Siya yung tanungin niyo. Okay, Mayan. Hi sir, reporting. Sir, let me go to Bryce Hernandez muna. How credible is he, sir? I mean, from here until house, ang sinasabi lang niya, laging utos sa kanya, nayayaya lang siya ni Alcantara. From my vantage point, hindi siya credible. That's my opinion, based on what I know about him. Kung siya niyayaya lamang, paano siya nakapag chips to cash to chips na billion? Saan galing yun? Niyayaya lang siya, pantaya lang siya ni Alcantara. May sariling taya si Alcantara eh. 1.4 billion nga yung kanyang cash to chips eh. Imagine, for the past 3 years yun, ano? Hindi naman ito one time na nagpapalit ng 1.4 billion. Pero from 2023 hanggang 2025, ang record sa mga casinos, the different casinos, imagine 1.428 billion yung pinalit mong cash to chips. Saan ang galing yun? Si Bryce Hernandez naman, billion din yung kanyang chips to cash. Bukod pa yung cash to chips. Saan ang galing yun? So, sir, dapat pa ba siyang ipatawag at paniwala? Papatawag. Definitely. Gusto kong maliwanagan yung sinasabi niya na delivery ng obligasyon. Anong ibig niya sabihin? Gusto ko i-force yun. Kasi nandun sa cellphone niya eh. Para maging part ng official record ng Blue Ribbon. Kasi doon, hindi naman namin record yun eh. Record ng TRICOM ba yan o yung accounts ng house, ano? So we want to formalize it, we want to make it official na yung kanyang testimony sa Blue Ribbon para magamit namin sa aming pag-pursue ng legislation and para magamit ko rin do sa sayang naman yung pakipag-ugnayan ko kay Secretary Dizon kasi very close ang coordination namin, halos araw-araw nag-uusap kami. Yung nagpunta nga siya ng Mindoro, nang nagpaalam siya, sabi niya sa akin, bukas pupunta ko Mindoro. Agad-agad, sabi ko, ipadala ko sa iyo yung kopya ng first privilege speech and the documents that we gathered. Kaya tukoy niya nang puntahan yung Sitio Dike eh. Sir, gaano ka possible yung money laundering? Ganon doon sa cash to chips, chips to cash? Very possible. Very possible. Kasi, makita mo doon sa cash to chips, chip to cash, hindi balansyado. So, meron kaming report, yun ang kailangang ma-validate na maglalaro sila, magpapapalit ng cash to chips, tapos magpapatalo ng kaunti, ipapalit yung chips to cash, papalabas na panalo. No? And this will be validated by the flow of incoming and outgoing transactions sa bangko. No? We're not yet there. AMLAC ang magpapatunay nun. Kaya, sabi nila, kaya namin sundan yan, hihimayin namin yan para ma-establish yung pattern. Kailan sila nagpunta ng casino, magkano pumasok sa bangko, at magkano lumabas. Tapos magkano naman yung, masusundan daw nila yon yung flow. Sir, sorry kahit hindi po sila pumirma ng waiver, bank waiver, kaya po yung matrace, yung inflow? Hindi, pag na-establish yung predicate crime, no, at nag-testify yung counsel, well, hindi kailangan ng waiver. Kasi may predicate crime eh. Merong crime eh. And money laundering is a predicate crime. Casinos ngayon, no, based on the amended AMLA, covered person na eh. Ang threshold niyan is 5 million pesos. So, pwede na talagang isama yung transaction sa casino, whether chips transaction or check or bank transaction doon sa pag-imbestiga ng AMLC. Sir, isa na lang. On the Discayas, sir, may iti-tell all pa ba sila sa dami po nung pangalan na nailabas nila? Tingin niyo, sir, may mga wini-withhold pa silang information? Well, may nagsasabi sa observation nila, bakit, di ba, narinig nyo na rin ito, no? Although, probably biased din yung kanyang statement na bakit lahat lang ng pumirma ng impeachment ang parang nabanggit. Ano? At saka parang bakit wala yung before 2022
na may mga ganon. Hindi ko naman, kasi hindi ako nakapanood ng hearing nung nag-testify sila, dahil busy ako sa pangangalap ng numero. From weekend to, kaya wala ako nung Monday, busy kami. Kaya hindi ko na monitor yung pagdinig. Pero tingin niyo, sir, marami pa siyang sasabihin sa dami ng names na yun? Dapat marami siyang sabihin. Otherwise, wala siyang pag-asa na kung gusto nilang, ang tumbok nila is pumasok as state witnesses, wala silang pag-asa kung ganyan lang yung kanila sasabihin. Okay. Before dyan, so yung Bernardo, si papatawag nyo at talaga bang taga-boom yun? Well, ganito, no? In fairness, kasi she's undergoing medical treatment. Sa ngayon, pinalipat namin siya sa motor pool. Kasi tinatanong ko, meron ba tayong holding group na parang holding unit sa Senado? Yun daw ang pinaka-holding group unit. So, I just don't want to delve anymore sa yung tungkol kay Beng Ramos kasi medyo hindi maganda yung kanyang kalagayan. And ano siya, casual siya. No? And ang pwedeng mangyari sa kanya, pagdating ng December, baka hindi na sa Marinyo. Okay, John, Marlon, Nympha, and then Amor, and then Ian. Sorry, Ian. Mike. So, yung recommendation doon sa mga diskaya to be state witnesses, ano po ba, nakikita niyo bang parang napakaaga naman, nagmadali, considering na isang beses lang po humarap si Curly dito sa Senate and sa masyado po bang maging maaga? Mag-judge ko ano yung nasa isip o ano yung motivation ni Senator Marcoleta. No? Meron siyang reason, whatever the reason is, meron siyang dahilan kung bakit nirecommend niya kagad na maging state witness. No? Ayoko siyang husgahan doon. Ako, yung sarili kong pananaw, yung sarili kong sa tulong na rin ng mga members, no? Yung bagong composition ng Blue Ribbon na committee, pagtutulong-tulungan namin i-assess kung ubra ba talaga silang i-recommenda na pumasok sa Witness Protection Program. Okay, Marlon. Sir, initially, sir, sa mga narinig nyo, nakita nyo dun sa mga hearings of both Senate and sa House, may mga adormawanay na ba, sir, tingin nyo? Maniligaw lang din dun sa investigation. Sinira mo naman yung araw ko. Ganda, usapan natin. Ewan ko, hindi ko alam. Wala pa kasing pagdinig eh. Tama, sir, and then yung pagkakasangkot po ng dalawang kasamahan ninyo dun sa issue ng flood control scandal, how will that affect the credibility of the Blue Ribbon hearings going forward? Credibility? I don't think so. Wala pa naman tayo dun eh. Kasi bagong labas lang yun. Newly discovered, ano yun, di ba? Sa testimonya. At wala pa rin sa Blue Ribbon yan. Sa House yun eh. Kung may re-record din dito, yung ganong aligasyon, ipupurso namin yun. Nasabi ko na nga kanina, ang attitude ko lagi, wag tayo magtakip kasi mawawala ng credibility yung ating ginagawa investigation. Pero, how do you handle that kung may kasamahan po kayo? Ba, nandun sila, nagtatanong sila, nandun yung nag-aakusa sa kanila? Blindfold approach. If you know what I mean. Okay, before Nympha, so marami nagsasabi, di ba nagkaroon na tayo ng pork barrel scam, tapos andito na naman yung panibago na naman tayong ganitong controversy at mas malaki pa po yung amount involved. May mali po ba? Well, nothing can mollify, nothing can appease our people, especially this time. Kasi parang cycle, vicious cycle eh. After so many years, eto na naman. At sabi nga ni Secretary Dizon, this is even worse than the Dinopolis issue. Galit na yung ating mga kababayan. At na-inspire pa sila noong nangyayari sa ibang bansa. Huwag naman sana tayo umabot na mag-escalate sa ganung punto. Hindi maganda para sa bayan natin yun. So dapat gawin ng pamahalaan ng gobyerno ang lahat na magagawa para talagang walang cover-up, parang lahat kung saan tayo makarating, logical conclusion. And I believe in the in the sincerity, in the political will ng presidente, unless proven otherwise. Kasi sa nakikita ko, sa naririnig ko, especially from Secretary Dizon and other government officials who are in the know, yung mga malapit sa Pangulo, maski kay Senate President Tito Soto,
na gusto talaga niya raw walang katapusan. Yun ang binitiwan niyang term. Galit na rin, maski sinong tamaan. Yan din ang kanyang attitude. And I'm happy na sana hindi magbago yung ganong, masustain yung ganong determinasyon, yung ganong sinseridad. Otherwise, wala nang maniniwala sa pamahalaan. Yun ang nakakatakot. Okay, Nympha, and then Amor, and then Ian, and then back to RG. Sir, si Yusek Cabral, will you pursue yung Ko-confront ko siya doon sa kanyang Viber message. Kasi maliwanag, even kay Secretary Dizon, kasi ang una kong pinagpadalhan nung screenshot na yon, Secretary Dizon bago ko ilabas sa, kasi pinagpaalam ko pa kay Senate President yun pwede bang, with your permission, pwede ko bang gawing slide dito? At sabi niya, totoo naman So, yun. Although hindi directly sa kanya pinadala, sa kanya staff. Now, sabi ko nga, di ba, res ipsa loquitur, sabi ng mga lawyers, the thing speaks for itself. Ayan yung message, kayo na maghusga. Sabi ko nga, mukhang template, mukhang proforma yung body. Marami pinadalan. Parang yun na yun. Nag-iiba lang yung kung sino yung addressee, na pinadalan. Yeah. Sir, kasi dun sa mga pag-uusap niyo ni Secretary Dizon, ano pong, parang anong direction niya ang comment niya lang, loko to Kasi tinanggi sa kanya. Sinabi niya nga na harap-harapan, dininay sa kanya. To his face. Magkaharap sila Tapos yung pinadala ko sa kanya, isa lang ang comment niya. Loko to, sabi niya. Ewan ko kung nung susunod na aksyon doon sa loko to. Ewan ko. Ang dami niya naasikaso. Kaya hindi rin natin masisi yung mama na baka may nakakaligtaan. Pero maalala niya sigurado. And sir, di ba to parang... Remember, pinag-sign niya ng lahat ng courtesy resignation. Ang sabi niya, 100% from undersecretary down. Ang kanyang handicap, hanggang ngayon, wala pang appointment yung mga bit-bit niya doon. And I know na yung may mga dala siya doon na matitino. Kasi yung isa doon, naging tao ko sa PNP. Yung dating OTS, si General Bisnar. I know him na talagang, all the way yan, and I can vouch for his integrity. Unless proven otherwise when he's already in the DPWH. But yung kanyang career, nasundan ko yon hanggang sa mag-general siya, talagang iba yung niya. Para si Mayor Magalong yan. Sir, hindi ba pwedeng parang mag-branch out tong issue na to DBM kasi insertions ng budget yung... Tatanungin ko rin si Secretary Mena. Kung, kasi sila yung nagre-release ng pondo sa ahensya, di ba? Para lang maging formal, maging on record na yung 355 or part of it, na-release niya. Kasi part ng yun I think part ng for issuance of SARO. Ang huli naming tingin, parang part yun ng 142 billion na na-insert ng Senate doon sa BICAM. So, hindi ito validated for further validation. Initial examination would suggest that na yung 355 billion, part yun ng 142 billion na Senate insertion sa BICAM. Okay. And before Amor, sir, do you receive the same information na yung the office ni Cabral madalas may mga bisitang politiko? Wala akong ganong information kasi hindi ako nakakadalaw sa office niya. Amor. Hello po, Sen. Dito po. Sorry, ang liit ko. Tumayo ka na kaya? Kaya dapat, grabe naman, sir. Yan ang mahirap pagka yung maliit nasa likod. Kaya nga, sir, hindi ako nakapag-reserve. Anyway, Sen, to clarify po, ipapatawag po ba sina Secretary Bonoan, even Maglangke and Bernardo sa susunod na hearing? Because although you said na wala silang direct link, ay may possible conflict of interest. Not this Thursday, probably next hearing or hearings. Bakit po? May mga dapat pang, kasi kung papatawag mo, hindi naman maasikaso, sayang din yung oras ng mga tao Kaya nga, sasalain muna namin, hindi lahat ng top 50 na nabanggit na Pangulo, laging naandyan Hindi naman lahat ng kailangan sa DBM, kailangan present sila dyan. So,
i-calibrate natin para maayos lang yung salansan